Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Ayman Soliba Serna at mula naman ito sa isang paranormal investigator habang sila ay nasa loob ng isang abandonadong bahay na pinaniniwala ang pinamamahaya ng isang djinn at sa isang punto nga ng kanilang investigasyon. Bismillah! Allahu Akbar! يا الله وفاكر عند الهيد ها! بالعندن قمت شو ها؟ Mula sa likuran ng paranormal investigator, bigla na lang lumitaw mula sa kadiliman ang isang babae na lumapit sa kanya. Pero nang maalerto na nito ang buong grupo, ay naglaho na ito na parang bula. Marami sa mga comments sa bidyong ito ang naniniwala na posibleng ito ay isang djinn na nagpapanggap na babae. Lalo pat may mga paniniwala na ang mga djinn ay may kakayahang manggaya o magpabago-bago ng anyo. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at hindi na di umano niya maalala kung saan niya nakuha ang bidyong ito. Pero ayon sa kanya ay kuha ito ng isang lalaki sa Vietnam na gumagawa ng mga camping content. Pero sa isa sa kanyang mga video ay meron siyang nakuna na talaga namang nakapangingilabot. Perhatiin suara. Muncul lagi. Suaranya dari arah samping tenda. Cuman aku lihat-lihat dari sini itu nggak kelihatan karena semaknya cukup lebat. Kayaknya aku harus keluar untuk mengecek. Ini udah bukan suara hewan. Udah bukan suara hewan.
nagumpisa siyang makarinig ng mga ingay at mga boses ng animoy isang babae mula sa labas ng kanyang tent. Sinubukan pa rin niyang buksan ang kanyang tent para silipin kung ano ito, at mula dito ay nakita niya ang isang babae na animoy nakalutang dahil makikitang hindi sumasayad ang mga paa nito sa lupa. At dito na niya isinara ang kanyang tent, pero mula sa itaas nito ay muli niyang nakita ang babae. Dito na naputol ang video at hindi na natin alam ang mga sumunod na nangyari. Pero totoo nga kaya ang mga nakuhanan niya sa bidyong ito? Isa nga kayang multo ang kanyang nakuhanan? Kayo na ang bahalang humusga. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Noong nakaraang linggo ay naitampok ko ang video ng Russian ghost hunter na si Tim Morozov na nag-imbestiga sa isang abandonadong bahay sa Russia na puno ng mga haunted na manika. Sa nakaraang video nga ay nakuhanan ni Tim ang paggalaw ng mga manika at ang isa-isang pagkawala ng mga ito. At dahil sa tumitinding pagpaparamdam ay napilitan siyang lisanin ang bahay. Pero sa kanyang muling pagbabalik ay naghanda na siya at sinubukan niyang hulihin isa-isa ang mga manika. Наша мышка вернулась. Сразу все началось. Без тебя нам было скучно. С этими бесами бесполезно говорить. Они только издеваются и хотят напугать. Я знаю, что вы боитесь меня. Я знаю, что вы прячетесь от меня. Она может быть где угодно.
Где вы прячетесь? Sa umpisa pa lang ay nakarinig na si Tim ng mga yabag at bagamat hindi niya nakikita ang mga manika, ay nakuna naman ng kanyang kamera ang pagpapakita ng dalawang manikang ito. At sa pagpapatuloy, Куда она делась опять? Я не знал, что бесы так сильно боятся людей, что прячутся от них. Должна быть здесь. И некуда деться. Первая попалась. Как они не могут войти, этот защитный круг, так они не смогут из него и выйти. Нужно завершить с этой куклой все. В первую очередь, чтобы она точно отсюда не ушла. nakita ni Tim ang mabilis na pagtakbo ng isa sa mga manika mula sa ilalim ng kamang ito, pero bigo siya na mahuli ito dahil bigla na lang itong naglaho. Sinubukan ni Tim na maglagay ng holy water sa pintuan kung saan madalas dumaan ang mga manika, at maya-maya pa nga ay nakita ni Tim na bumagsak ang isa sa mga manika na tumapak sa holy water. Agad-agad itong kinuha ni Tim at inilagay sa bilog na may dasal. Pagkatapos ay binalutan ito ng puting tela nang sa gayon ay hindi na ito muli pang makatakas. At bagamat nakakarinig na si Tim ng mga boses na nagbibigay ng babala sa kanya, ay itinuloy pa rin niya ang paghuli sa mga manika. Похоже, батарейка. Аккумулятор надо поменять.
той воды вроде успокоилась. Она где-то здесь. В этом шкафу. Nagumpisa nang gumalaw ang mga gamit sa loob ng bahay. Naani mo'y may galit na hindi nagustuhan ang ginagawa ni Tim. Maya-maya pa mula sa kusina ng bahay ay nahuli ni Tim ang isa sa mga manika habang palabas pa lang ito ng cabinet. At matapos itong balutin ni Tim ay itinuloy na niya ang kanyang misyon na hulihin ang 4 na manika. Мне кажется, что он идет оттуда. Теперь ты уже отсюда не выйдешь. Там темно. Фонарик. Она не могла пройти сквозь воду. Итого уже 3. Я тебя не боюсь. И тебя я тоже поймаю. Nakita ni Tim mula sa salaming ito ang isa sa mga manika na nakatayo sa pintuan ng kwarto. Agad-agad naman itong nilingon ni Tim pero wala na ito ron. Maya-maya pa ay napansin ni Tim na nasa ilalim ito ng kama kaya naman agad-agad niya ito na hinuli.
Mula sa likuran ni Tim ay bigla na lang sumulpot ang ikaapat na manika na inatake siya bago tumakbo at nagtago. Pero nagawa pa rin naman itong hulihin ni Tim mula sa gilid ng kusinang ito. Matapos na mahuli ni Tim ang apat na manika, ay dinasalan niya ang mga ito bago naghukay sa labas at ibinaon ang mga manika. At dito na natapos ang misyon ni Tim. Kung gusto niyong mapanood ang kabuuan ng bidyong ito at ang iba pang mga video ni Tim, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel na Tim Morozov. May isang lalaki sa Nicaragua na nagtatrabaho bilang tagabantay sa isang lumang eskwelahan ang nagbahagi ng ilang kakaibang video sa kanyang TikTok account tungkol sa kanyang mga nakapangingilabot na karanasan na nagsimula isang gabi sa pagpapatay-sinde ng mga ilaw sa isa sa mga kwarto ng eskwelahan. Mira, estoy grabando esto. Bueno, estoy un poco asustado, pero igual. Mira, esa luz está llevada, pero esa luz quedó encendida cuando se fueron. Ya el colegio tiene mucho abandonado. Mira, la luz se enciende y se apaga cuando yo estoy largo, pero cuando yo me acerco, mira lo que pasa. Ahorita se enciende y se apaga. Ahora mira, ahorita cuando me acerco, mira. Mira, yo sé que puede ser una falla porque está ese cepo parpadeando. Ajá, yo lo entiendo. Pero yo no entiendo por qué cuando yo me acerco, mira, no ha parpadeado ni una vez. Y el aula está enllavada porque así la dejaron los maestros. Ahora mira cuando yo me alejo. Mira, ¿ya viste? Mira. Ahora mira cuando me acerco. Mira. Nada. Nada. Ahora mira ahorita que es que estoy tartamudeando. Ahora mira ahorita que me aleje. Nakita mo ba? Mula sa bidyong ito ay makikita ang pagpapatay-sindi ng mga ilaw mula sa loob ng kwartong ito na ayon sa uploader ng video ay hindi na ginagamit at matagal nang nakalak. Pero mula sa bahaging ito ay hindi niya napansin ang animoy mga kamay ng tao na sandaling lumitaw sa bintanang ito. Ayon sa uploader ng video, ay mag-isa lamang siyang nagbabantay sa eskwelahang ito. Kung kaya naman wala siyang ideya kung kaninong mga kamay ang nakuhanan sa bintanang ito. At sa sumunod na gabi, Pues se escuchan los pasos, pero no se ve nada. Se escuchan los pasos, pero no se ve nada, gente. Así, puta. Le juro que estoy a punto de cagarme. Escuchen.
Ay, Señor Jesucristo. Nakarinig siya ng mga yabag na nagmumula sa ikalawang palapag ng gusali ng eskwelahan. At dahil trabaho niyang siguruhin na walang ibang taong nakakapasok dito, ay sinubukan niya itong i-check. Pero wala naman siyang nakikitang kahit na sino na posibleng lumilikha ng mga yabag na ito. Pero nang bumaba na siya ng gusali, Entonces, ¿qué es eso que se escucha? ¿Qué es eso que se escucha? Bueno. Wala si muli siyang nakarinig ng mga yabag na nagmumula sa ikalawang palapag ng gusali. At nang itapat na niya ang kamera dito, nakita niya mula sa bahaging ito ang animoy isang tao na gumagapang at tila palapit na sa kanya. Dito na siya napatakbo palabas ng eskwelahan at tumawag ng ibang mga tao para tulungan siyang i-check ang gusali kung ano nga ba ang nagpakita sa kanya nung gabing ito. Pero wala naman silang nakitang ibang tao na naroon sa loob. Pero mga multo nga kaya ang nakuhanan niya sa bidyong ito. Kayo, ano sa palagay niyo? Ang bidyong ito ay mula naman kay TikTok user Don Ribas na nagtatrabaho sa isang mall sa US. Ayon sa kanyang kwento ay kuha ito mula sa CCTV ng kanilang tindahan. Isang araw matapos niyang mapansin ang isang kahina-hinalang lalaki na nagnanakaw di umano ng mga damit. Pero hindi niya inaasahan na bukod dito ay meron pa pala siyang ibang mapapansin na nagbigay ng kilabot sa kanya. Something supernatural is going on here. Look right here. Look right here. Right here. Look at look. Look, watch. What is that? And it's just gone. Bro. There's it. It's there. And now it's not. It's there. And now it's not, bro. What is it? Bruh. What is that? What is that? And then it's just gone. Bruh. What is that? One more time. Bruh. What is that? What is that? Mula sa CCTV footage na ito, mapapansin ang saglit na paglitaw ng isang imahe na animoy isang maliit na nilalang. Pero kagaya ng biglang paglitaw nito, ay bigla na lang din itong naglaho. Ayon sa mga comments sa bidyong ito ay posible di umano na isang duwende ang makikita mula sa bidyong ito. Habang ang iba naman ay naniniwala na posibleng isa itong demonyo na siyang nag-iimpluwensya di umano sa lalaking ito na gumawa ng masama o magnakaw sa tindahang ito. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at